Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Miguel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Romblon. Hindi nalingid sa kaalaman ng nakararami. Ang Romblon ay nababalot ng misteryo, lalo't patungkol sa karagatan. Maraming trahedya ang mga nangyayari. Mula sa maliit na panagatang barko, bangka, mga barkong paserohan na kumitil ng napakaraming buhay. Kahit kayo mismo na kung sinong nakaranas ng pagsakay ng barko na mapapadaan sa lugar ng Romblon, kaagad naghuhudyat ang mga tagapamahala na dadaan na sila sa Romblon. Papayuhan ang mga pasahero kung paano gamitin ang mga life vest. Ito ay dahil sa pangamba na baka sapitin nila ang sinapit na mga barkong nalunod sa lugar. Samantalang sa mga residente naman, naniniwala na isa itong kababalaghan. Maliban sa mga kaganapan sa laot, meron ding kababalaghang nangyari sa mismong isla. Isa sa mga nakaranas dito ay si Miguel, na ng mga panahong ito ay 17 taong gulang pa lamang. Isa itong mananagat. Palaging kasakasama ang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Rogelio. Mas matanda sa kanya ito ng 2 taon. Ayon kay Miguel, isa sa pinaka hindi niya malilimutang pangyayari na nakapagpabago ng pananaw at buhay niya. Ito yung lumaot sila ng kapatid sa isang isla malapit sa Romblon. Gabi na ng mga sandaling yon. Sobrang payapa ng panahon. Habang nagliligpit ng lambat, nakapansin ang binata ng isang taong naglalakad sa ibabaw ng tubig dagat. Tinignan pa niya itong maigi kung hindi siya nagkakamali. Subalit naglalakad talaga ito sa ibabaw ng tubig. Kaya naman tinawag niya si Rogelio. Dinuro gamit ang nguso ang nakita. Kumulot naman ang mukha ng kapatid. Nagtataka ito sa kung anong nakikita ni Miguel na hindi niya nakikita. Ayong kuya, tao, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Wika ni Miguel. Sus, wala naman ah. Guni-guni mo lang yan eh. Tugon ni Rogelio. Hindi naman nagsalita pa si Miguel. Sinundan lamang niya ito ng tingin. Hanggang sa nakarating ang tao doon sa isang isla. Kitang-kita ito ni Miguel dahil maliwanag ang buwan. Ang lugar pa naman na pinuntahan noong tao. Doon sila namamahinga at nagpapalipas ng umaga. Matapos mailigpit ang lambat, lumipat sila ng ibang pwesto at muling nilagay ang lambat. Ngunit sa pagkakataong yon, huling hulog na nila at doon na sila pupunta sa lugar. Kuya, lumipat na lang kaya tayo ng pagpapahingan? O hindi kaya dito na lang tayo sa bangka? Pwede naman tayong matulog dito eh. Wika ni Miguel. Kita sa mukha nito ang sobrang pangingilabot. Ano? Mabuti sana kung ikaw lang. Kasi nakapaghapunan ka na eh. Naroon yung bahay natin sa kabilang isla. Tsaka bakit ba? Ano bang problema?
Tugon ni Rogelio. Sinabi naman ni Miguel na yung taong nakita niya doon nagpunta sa pwesto nila. Resulta lang yan ng mga narinig mong bali-balita na may nagpapakita sa lugar eh. Multo. Multo ng mga pasaherong namatay sa pagkalubog sa Doña Paz. Sos, naniniwala ka doon? Banat ng kapatid. Mabilis na itong nagsagwan papunta sa lugar. Hindi na nakapagsalita pa si Miguel. Tumulong na lang ito sa pagsasagwan hanggang sa marating nila ang lugar. Hindi magkawari ang kinikilos ng binata. Panay ito tingin sa buong paligid at kita sa muka ang pagkabalisa. Nga pala, kaunting description lamang sa lugar. Isang bakawan na may pangpang sa unahan at sa gilid may dalampasigan. Dito may ginagawa silang maliit na kubo ng kapatid. Ito ang napili nilang lugar dahil walang ibang tao. Habang nagsasaing si Rogelio, nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Miguel. Inabag ito dulot ng malamig na hangin sa laot. Kaya naman pumunta ito sa bakawan upang doon magbawas. At nang matapos, babalik na sana ito sa pwesto nang makarinig ang binata ng boses. Mahinang tinig subalit nakakakilabot pakinggan. Gasgas, matinis at umieko. Saglit na pahinto si Miguel at sinuri kung saan direksyon nagmumula. Nang mga sandaling yon, gustong gusto na nitong tumakbo. Kaso baka mapatid ang mga paa sa matutulis na ugat ng bakaw. Hanggang sa maniwala man kayo sa hindi, halos sumabog ang ulo ni Miguel nang marinig muli niya ang boses. Pero sa pagkakataong iyon, nasa likod na lamang ito ng kanyang tenga. Tila may tao sa paligid. Damang-dama ni Miguel ang paghinga kasabay ng mahinang boses. Paggilid ng mga mata. Wala namang tao bukod sa kanya. Subalit pagkabalik ng tingin sa harapan, kamuntikan pang mapatalon ang binata sa gulat. Nakakita siya ng isang napakapangit na nilalang. Nakadapa sa lupa. Nakausli ang tuhod at siko nito pataas na tila gagamba. Kulay pula ang katawan, na may mukhang tila isang kambing at napakaraming balahibo. Hindi makagalaw ang binata. Naunahan na ito ng matinding takot. Nagkatitigan na lang sila noong nilalang. Hanggang sa unti-unti itong tumayo. Naluluha na si Miguel. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Para bang may nakatabing sa kanyang bibig. Ang hindi alam ni Miguel, ang nakikita niya sa harapan ay isang klase ng engkanto. Ang tawag dito ay biho. Mabuti pero masama kapag nagalit. Teka, bakit nakikita mo ako? Natatakot ka ba? Wala naman akong balak na masama sa'yo. Wika ng biho. Dito bahagyang gumaan ang pakiramdam ng binata. Sino ka po? Ikaw ba yung nakita ko kanina sa dagat? Tugon ng binata. Anong sinasabi mo? Sa dagat? Baka ibang engkanto yon. Baka yung mga pasahero ng gintong barko. Marami sila sa lugar na ito. Nakakatuwa ka naman. Nabati mo lang ang atensyon ko dahil teritoryo ko ito.
Tsaka, nakikita mo ako. Huwag ka na muling dudumi dito. Wika ng Biyo. Napatango na lamang si Miguel. Ilang sandali pa. Nilapit ng nilalang ang mukha nito sa kanya. Kitang-kita ng binata ang mga mata nitong tila sa bayawak. Iniharang ni Miguel ang kamay sa pag-aakalang sasakmalin siya nito. Subalit bigla na lang itong naglaho kaya kumaripas na ng takbo ang binata. Nagkandadapa-dapa pa ito sa pagkukumahog sa pagtakbo. Makalis lamang sa lugar. Halos maputol ang paghinga ng binata sa paghangos na makarating sa kubo. Kaagad naman itong sinita ni Kuya Rogelio. Nagpapahinga na ang kapatid ng mga sandaling yon. Nagtataka naman ang binata kung bakit napakabilis ng pangyayari. Dapat kumakain pa si Kuya Rogelio at ilang sandali pa bago magpahinga. Saan ka ba galing? Kanina ba kita inaantay? Mga 3 oras kang hindi bumabalik tapos ganyan pa ang itsura mo. Parang nakakita ka ng kung anong nakakatakot eh. Banat ng kapatid. Hindi nakakibo si Miguel. Nakatitig lamang ito sa isang banda at kita sa mukha ang malalim na iniisip. Hanggang sa sumapit na ang madaling araw. Hindi pa rin nakatulog si Miguel. Hindi maalis sa isipan ang mga karanasan. Sabay pa dyan na nabanggit ng nilalang ang napabalitang gintong barko. Napagtanto ng binata na totoo pala ang lahat dahil galing mismo ito sa bukang bibig ng engkanto. Hanggang sa pinuntahan na nila ang lambat. Pagkaangat nila dito ay sobrang bigat. Nanlaki naman ang mga mata ni Rogelio. Nakita niya ang paggalaw ng napakaraming isda na huli ng lambat. Nagkatitigan silang dalawa ni Miguel. Kita sa mukha ang labis na saya. Ilang sandali pa. Abala na si Rogelio sa pag-alis ng isda. Habang si Miguel naman, hindi ito makagalaw dahil nakita niya muli yung engkanto. Naroon ito sa dulo ng bangka at nakaupo habang nakangiti. Sasabihin niya sana ito sa kapatid. Pero alam niyang hindi din ito makikita ni Rogelio. Kaya naman, pinilit na lamang ni Miguel na pakalmahin ang sarili. Tumulong ito sa pag-alis ng mga isda. Pero naroon pa rin ang elemento. Hindi umaalis. Hanggang sa sumimple siya ng taboy sa nilalang gamit ang sagwan. Subalit sa halip na umalis ito, tila tuwang-tuwa pa sa ginagawa ni Miguel. Hinayaan na lang ito ng binata. Hanggang sa natapos nila ang pagliligpit ng lambat. Sobrang saya ni Rogelio. Samantalang si Miguel naman, balisa ang muka. Hindi kumikibo. Nakatulala lang na tila may mabigat na problema. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Halos mapuno nga ng isda ang bangka natin eh. Bungad ng kapatid. Nagdahilan na lamang si Miguel na meron itong iniisip. Nang makauwi sa tahanan, nagmukmok si Miguel sa loob ng bahay. Ayaw nitong lumabas. Paano ba naman? Sinusundan siya palagi ng engkanto. Sumama ito sa pag-uwi sa bahay nila. At sa katunayan, naroon pa ito sa kanilang bangka at hindi umaalis. Hindi naman ito nakikita ng kapatid at mga magulang.
Tanging siya lamang na siya namang labis na kinatakot ng binata. Kinabukasan, nagmungkahi ang kapatid na muli silang lalaot. Kaso umiling si Miguel. Nagkunwaring masama ang pakiramdam. Ayaw na nitong sumama dahil alam niyang kukulitin na naman siya noong engkanto. Hindi naman ito pinilit pa ni Rogelio. Sa halip ang kanilang ama na lamang ang sumama. Inaakala ng binata na kapag lumaot na ang mga ito, sasama na pabalik ang nilalang. Ngunit pagtingin niya sa bintana, naroon na ito sa tabi ng kanilang kamalig at nakaupo sa isang bato. Iba na ang kulay. May pagkaberde na ito at maamo ang mukha. Yung takot ng binata ay napalitan ng pagkainis. Ang katangian kasi ng isang biyo sa oras na magustuhan ka nito, hindi ka nalulubayan. Lalo pat bukas ang ikatlong mata ni Miguel at kaya niyang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Hindi na siya nilulubayan ng elementong ito. Kahit saan siya magpunta, sa merkado man o sa bahay ng kaibigan, nakabuntot sa kanya ang biyo. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata, nilapitan niya ito at diretsahang sinabi, "Bakit ba sunod ka ng sunod sa akin? Ano pang kailangan mo? Hindi ko na nagugustuhan eh. Lagi mo na lang akong ginugulat." Tanong ni Miguel. Nang mga sandaling ito, hapon at nasa likod siya ng kanilang tahanan. Nga pala, ang bahay nila Miguel ay payak lamang. Kwadrado. Nakaangat ng bahagya ang sahig sa lupa at malayo sa kapitbahay. Nasa tabi lang ito ng dagat at may kamalig na kung saan doon nilalagay nila ang mga kagamitan sa pangingisda. Balik tayo sa kwento. Kumunot ang mukha ng engkanto. Tila maiiyak na ito at nakakaawang tignan. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Tinutulungan na nga kayo sa pamumuhay. Tinataboy mo pa ata ako. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa iyo eh. Pero napakasuplado mo. Wika ng biyo na tila bata. Nakaramdam naman ng pag-aawa si Miguel at pinigilan nito ang sariling matawa. Nakakatawa talaga tignan ngayon ang mukha ng biyo. Ibang-iba na kumpara noong una niyang nakita. Ito pala ang dahilan kung bakit ang dami nilang isdang nakukuha. Kaya naman, yung pagkayamot sa elemento, napalitan ng pagaliw. Siya lang din naman ang nakakakita at wala ng iba pa. Kaya magiging ayos lang ito sa kanya. Hanggang sa palagi na sila nitong nag-uusap. Iniiwasan naman ni Miguel na makipag-usap kapag may nakakakitang iba. Baka isipin ng ibang tao na babaliw na siya. Hanggang sa lumago ng lumago ang kanilang pamumuhay. Nagkaroon na rin ng sariling lambat at bangka na may makina si Miguel. Sa katunayan, siya na lamang ang lumalaot kasama ang biyo at walang kaalam-alam ang mga magulang at kapatid. Sinasabi ng biyo ang mga lugar na napakadelikadong pangisdaan, lalo na sa isang isla na may napakaraming kantil. Iba ang anod ng tubig. Kahit mababaw ay malalaki ang alon. Tinuro din ng biyo kung saan madalas daungan ng gintong barko. Ito ay lumalabas tuwing ika-4 na pikit ng buwan. Ang ibig sabihin,
Mula sa kabilugan ng buwan, ang ika-4 na araw ang pagpapakita nito. Doon mismo sa pagitan ng Corsuera at San Andres. Hanggang sa isang araw, nagtataka noon ang binata kung bakit hindi niya pa nakikita ang biyo. Ito ay magmula noong bumagyo ng malakas at bigla na lamang hindi nagpakita ang nilalang. Hinayaan lamang ito ng binata dahil baka naaaliw lang sa isang lugar. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, hanggang sa umabot ng taon, hindi na lumitaw pa ang biyo. Medyo dumadalang na rin ang mga isdang nakukuha. Kadalasang maliit at mahirap ibenta. Dito niya naisipang puntahan ang teritoryo ng nilalang. Panay sambit siya ng pangalan nito sa loob ng bakawan. Subalit wala namang nagpapakita sa kanya. Nang mga sandaling yon, takip silim na at unti-unti nang binabalot ang lugar ng kadiliman. Papalabas na sana ang binata sa bakawan nang makapansin ito ng isang tao na nakatayo sa dalampasigan. Malapit ito sa kanyang bangka. Kaya sinuri niya ang paligid na baka may ibang bangkang dumaong. Subalit wala naman. Tinitigan niya itong maigi. Hanggang sa nakita niyang unti-unting inaangat ang kamay nito at dinuro ang direksyon. Napakunot ang mukha ni Miguel. Batid niyang nakikita siya nito subalit napaka-imposibleng paniwalaan. Paano ba naman? Liblib at madilim ang bakawan at nakatago pa siya sa isang puno. Nakaramdam na ng kaba si Miguel. Sigurado ang binata na hindi tao ang nakikita. Marahan itong naglakad papunta sa kanya. Nakaduro pa rin ang mga kamay nito at unti-unting naaninag ng binata ang itsura ng lalaki. Nakakatakot. Nanlilisik ang mga mata at lumulutang pa ang buhok na tila may sariling buhay. Hindi ito engkanto, kung hindi isang uri ng aswang. Maliban sa mga kababalaghan sa lugar, laganap din ang aswang sa kanila. Hindi na magkawari sa pagkataranta ang binata. Iniisip niyang kakainin siya nito at wala na siyang matatakasan. Ang likod ng bakawang ito ay pangpang at walang mapupuntahang iba kung hindi bumalik sa bangka. Hanggang sa tuluyan nang nakalapit ang aswang na ito. Hindi nakagalaw si Miguel. Iniisip sa sarili kung anong gagawin. Kitang-kita niya ang matutulis na mga ngipin ng nilalang. Tumutulo pa ang laway na tila asong baliw. Nagtataka ka ba? Pumunta ka ba dito para masilayan ng kaibigan mo? Pero hindi na siya muling magpapakita pa sa'yo. Dahil nataboy ko na siya. Bungad nito sa kanya. Napakunot naman ang mukha ng binata. Kaya pala hindi na lumilitaw pa si Bio. Pero ang katanungan, papaano niya ito nalaman at naitaboy? Umabante ng lakad ang aswang. Sinakal sa mukha si Miguel. Mabuti na lamang nakadapa kagad ang binata. Subalit nawalan ito ng balanse kaya natumba sa lupa. Mabilis na dumagan sa kanya ang aswang. Sinakal nito si Miguel. Teka, ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala naman akong ginagawa. Sino ka ba? Wika ni Miguel.
Inamumuhay ang kita. Naiinggit ang pamilya ko sa pamilya mo. Inalam ko ang dahilan kung bakit at nalaman kong ito pala. Dahil may kaibigan kang engkanto. Hindi ko magawa-gawang kulamin kayo. Dahil pinipigilan ng engkanto ang sumpa ko. Kaya itinaboy ko siya. Ngayon, ikaw naman. Sa tingin mo anong gagawin ko sa'yo? Wika ng aswang. Wala nang nagawa pa si Miguel kung hindi ang lumaban na lang. Pilit siyang kumakawala. Kasabay nito ang pagsuntok ng paulit-ulit sa mukha ng nilalang. Subalit hindi nito alintana ang ginagawa. Tawa lang ito ng tawa. Dinidiinan ang pagkakasakal at unti-unting nahihirapan si Miguel sa paghinga. Sa isip ng binata, mamamatay na siya ng mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lang pumitlag ang aswang. Napatras ito hanggang sa natumba na rin sa lupa. Nagtataka naman si Miguel kung bakit. Pinagmasdan niya lamang ang aswang. Panay ito ng wasiwas ng kalmot sa hindi malamang direksyon. Tila may nakikipagbuno dito pero hindi niya nakikita. Dito na inagaw ni Miguel ang pagkakataong makaganti sa aswang. Nilundagan niya ito kasabay ng pag-amba ng malakas na pagsipa. Tinamaan sa tagiliran ng aswang. Natumba ito at natusok ang likod doon sa nakausling ugat ng bakaw. Napadaing ng malakas ang aswang. Inangat kagad nito ang katawan at mabilis na tumakbo palayo. Hanggang sa naglaho na lang sa dilim. Hindi makapaniwala si Miguel sa nagawa. Nagtataka din siya kung bakit biglang nagwala ang nilalang. Hanggang sa nakarinig siya ng malakas na pag-atungal sa unahan. Kaya kagad niya itong pinuntahan. Maniwala man kayo sa hindi. Nakita niya yung aswang na gumagapang sa bato at sigaw ng sigaw. Nakakarinig din siya ng kalabog na tila may malakas na tumatama sa katawan ng aswang. Hanggang sa unti-unti niyang nakikita ang mapulang bagay na nasa gilid ng bato. Ito yung biyo. Siya pala ang umaatake sa aswang. Galit na galit ang mukha. Paulit-ulit na kinakalmot ang likuran ng aswang. Hanggang sa nakaramdam ng awa si Miguel. Sinita niya ang engkanto na itigil na ang ginagawa. Huminto naman ang biyo. Tumitig sa kanya at unti-unting nagbabalik sa pagkaberde ang kulay. Gumapang na mabilis ang aswang papunta sa itaas na malaking bato. Bigla na lamang naglaho. Tuwang-tuwa si Miguel sapagkat muli niyang nakita ang kaibigang engkanto. Lumapit naman ito sa kanya. Sinabing ang dahilan kung bakit hindi siya nakikita ni Miguel. Binulag ng aswang ang kakayanan nitong makakita at makarinig ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kasama mo naman ako palagi. Hindi ako nawawala sa tabi mo. Ang problema, yung aswang na mangkukulam na yon, naglagay siya ng pagitan mula sa ating dalawa. Kaya yon, hindi mo na ako nakikita at hindi na rin gumagana ang bisa ng swerteng nilagay ko sa bangka nyo. Kapag uulitin niya pa yon, papatayin ko na siya. Wika ng engkanto. Napuno ang isipan ni Miguel ng katagang kaya pala. Kaya pala hindi niya na nakita pa ang biyo. Kaya pala dumadalang ang nakukuhang isda at kaya pala may naiinggit palang isang aswang sa kanya. Mula ng araw na yon,
hindi na gaanong nagpapakita pa ang biyo sa kanya. Nalalagay sa alanganin ang buhay ng binata pati na rin ang pamilya nito. Minsan na lang itong magpakita. Kung kinakailangan lang ni Miguel ng tulong. Pero naroon pa rin ang swerte. Dahil nasa bangka pala nilagay ng engkanto ang swerte. Hindi tuwing sasama ito sa kanya. Marahil mahirap paniwalaan ang lahat ng ito. Lalo't nagsimula tayo sa trahedya. Napunta sa kababalaghan, sa engkanto at aswang. Batay na rin sa mga pangyayari. Mauugnay ang lahat ng ito at totoo talaga. Ito ay dahil sa karanasan ng isa sa mga residente sa lugar na si Miguel. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Teodoro. Taong 1981. Probinsya ng Visayas. Nang makalaya si Teodoro sa kulungan, dito niya ikwinento ang lahat ng karanasan. Si Teodoro ay naligaw dati ng landas. Nalulong siya sa sugal at higit sa lahat sa ipinagbabawal na gamot. At dahil ulilang lubos, natuto itong mang-hold up at hindi sadyang nakapatay ng isang babae. Tatlo silang magkakasama sa masamang racket na yon. Ang pangalan ng dalawa ay sina Arman at Lino. Kagaya niya, lulong din sa masamang bisyo ang mga kaibigan. Nakuha naman nila ang pera ng babae. Pero naging wanted sila sa kanilang lugar na siyang nagtulak sa kanila upang magpakalayo-layo at mapadpad sa kabundukan. Wala silang ibang ginawa noon kundi magtago ng matagal na panahon. Mga pare, hindi ba kayo nagsasawa sa ganitong buhay? Matagal na tayong di nakakababa sa kapatagan eh. Kung bababa man tayo, para bumili lang ng pangangailangan natin. Ubus na yung pera natin eh. 7 buwan na ang lumipas noong huling mang-hold up tayo. Kitang-kita ako sa kalendaryo natin oh. So ang sawa na ako sa panghuhuli ng ibon para lang ipaglaban sa kumakalam nating sikmura. Kaya kumilos na tayo mga pare. Buwaba na tayo ng bayan at mang-hold up ulit. Pangungumbinsi ni Teodoro. Wag na muna pare. Mainit pa yung kaso natin dahil napakabigat ng nagawa natin dun sa babae. Tsaka alalahanin mo, wala pa tayong armas. Kaya magtyaga na lang tayo sa ibon at kamoting kahoy. Saka na lang natin yung iniisip mo. Kailangan muna nating palipasin ang kaso natin. Alam mo namang hinahunting pa tayo eh. Tugon ni Arman. Saan naman kaya tayo kukuha ng armas pare? Hindi ba't yung tiyuhin mo Teodoro gumagawa ng mga paltik na baril? Bakit kaya hindi mo subukang bumaba? Nakawin mo yung mga baril ng tiyuhin mo at yun yung gamitin natin. Dagdag ni Lino. Napangiti naman si Teodoro sa sinabi ng kaibigan. Ngayon ko lang napagtanto na napakatalino mo talaga, Lino. Samantalang bobo ako eh. Bakit hindi ko yun naisip? O siya, sige. Bukas na bukas. Bababa ako sa amin. Mangungulimpat ako ng mga gawang baril ni Tito at muli tayo magkakapera.
Wika ni Teodoro. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sa sinabi ng kaibigan. Kaya nung gabing yon, maaga silang natulog. Nang sumunod na araw bandang hapon, doon na bumaba si Teodoro. Pero sa totoo lang, hindi niya kabisado na bumaba kaya kahit saang sulok siya ng kagubatan napadpad. Basta pababa, yun ang tinatahak niya. Napakaraming puno sa lugar. Ito ang nagsisilbing harang sa kalangitan upang hindi pumasok ang sikat ng araw. Dagdag pa na magtatakip silim na ng mga oras na yon. Mabuti na lang, may dala itong flashlight na debaterya. Habang naglalakad, nakarinig siya ng isang kaluskos na nanggagaling sa likod ng matabang puno. Sa pag-aakalang kung ano na ang tinig at sa matinding gulat na rin, binunot ni Teodoro ang tabak. Dahan-dahang nilalapitan ang punong kahoy na yon. Meron siyang nakita na hibla ng mga buhok sa likod noon na parabang nagtatago. At habang nakahawak sa itak ay dahan-dahan siyang lumapit. Nagtanong pa ito ng pasigaw kung sino ang naroon, pero wala namang sumasagot. Sa palagay niya, nagmamanman lang talaga ito sa kanya. Ngunit nang tuluyang makalapit, may napansin siyang nilalang na maliksikong kumilos. Kagad itong umakyat pataas ng puno at tumawid pa ito sa ibang sanga. Hanggang sa tuluyang makalayo ang kaluskos na narinig. Naging mabilis ang pangyayari. Kaya hindi niya nakita kung ano ang nilalang na yon. Pero ang pinagtataka ni Teodoro, kung bakit meron pa ring buhok ng tao na nasa likod ng puno na yon at tila gustong sumilip. Nang tumingin sa likod ng puno, halos mawindang si Teodoro sa kanyang natuklasan. Sapagkat buhok yun ng tao. Pero yung anit nito ay tinutuluan ng napakaraming dugo. Nakadikit sa mismong puno. Kaya naman, napaatras si Teodoro at nagwika sa sarili na baka may tulisan o rebeldeng namumugad sa kabundukan na kanilang kinaroroonan. Sa isip-isip niya ng mga oras na yon, nais niyang makalayo sa lugar dahil baka kung anong mangyari sa kanya. Matagumpay naman itong nakababa pero inabot na siya ng gabi. Ayon kay Teodoro, maagang natulog ang tiyuhin at ganun rin ang asawa at mga anak nito. Dahil noon pa man ay nasaksihan niya ang paggawa nito ng mga paltek. Alam ni Teodoro kung saan ito nakatago. Walang iba kundi sa basement. Tahimik niyang sinara ang kandado. Hanggang sa matagumpay mabuksan ang pintuan at dito niya nakuha ang mga baril at bala na kanilang kakailanganin. At noong makuha na ang lahat, tahimik muli itong lumabas at umakyat ng bundok. Habang naglalakad sa kagubatan at dahil sa nakita kanina, hinanda niya na ang baril kung sakaling merong magtatangka sa kanyang buhay. Laking pasasalamat naman ni Teodoro dahil muli siyang nakabalik sa kanilang kamalig ng ligtas. Kaya kagad niya itong naikwento sa kanyang mga kasamahan. Naku pare, wala na tayong dapat pang katakutan roon. Ito na nga oh, meron na tayong baril. Magaling pala gumawa ng paltek yung tsuhin mo no? Walang panama yung mga rebelde sa ating mga tulisan. Kung yung mga rebelde may pinaglalaban, tayo wala naman tayong pinaglalaban. Ang gusto lang natin ay mabuhay.
sa pamamagitan ng pagnanakaw. Wika ni Lino. Nagkatawanan pa ang tatlo. Makakabalik na naman sila sa kanilang hanap buhay at napagplanuhan nilang magsimula kinabukasan. Pasadong 10:00 ng gabi nang makatulog ang dalawang kasama ni Teodoro. Samantalang siya naman, nanatiling gising at pinagmamasdan ng hawak na baril. Sa totoo lang, hindi pa niya yun nasusubukan mula pa kanina. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan at binuksan ang bintana. Maliwanag pa naman ang buwan, kaya kitang-kita niya pa rin ang bunga ng langka ilang kilometro mula sa kanilang kamalig. Ginasa niya ang baril. Itinutok sa bunga at pinaputukan ito. Hindi man niya natamaan. Ang mahalaga ay nasubukan niya ang baril. Ngunit matapos niyang magpaputok, nakita niya sa hindi kalayuan na merong isang nilalang na nakadapa sa lupa at pulang-pula ang mga mata. Hindi alam ni Teodoro kung tama ba ang nakikita o namamalikmata lamang. Naging mabilis ang pangyayari ay kagad na naglaho ang nakita. Kaya inisip niyang baka simpleng hayop lamang ito. Dahil sa ginawa niya, naalimpungatan at nagulat si Arman at Lino. Kaya medyo nagalit pa sa kanya ang mga ito. Mahimbing silang natutulog at biglang nakarinig ng malakas na putok ng baril. Ngunit humingi siya ng dispensa sa mga ito at sinabing gusto niyang subukan ang baril. Ngunit ng mga oras na yon, hindi pa rin mabura sa isipan yung nilalang na nakita. Kada sumusulpot ito sa isipan, nakakaramdam siya ng hindi maintindihang kilabot sa kalamnan. Doon lang siya nakakita ng nilalang na namumula ang mga mata. Kahit anong kumbinsi niya sa sarili na baka asong ligaw lamang ito, tinatalo pa rin siya ng malikot na imahinasyon na nagdudulot sa kanya ng matinding kaba at takot. Nung humiga siya sa kanyang pwesto, nakatulog naman siya at makalipas ang ilang minuto, ganun rin sina Lino at Arman. Pero mga bandang 2:00 na madaling araw, naalimpungatan si Teodoro dahil may narinig siya sa labas ng mga bulungan. Kaya otomatikong napapabangon ito. Kitang-kita niya sa siwang ng dingding na yari sa kawayan ang nangyayari sa labas. May kung anong naglalakad. Karamihan sa kanila ay parang may dalang kandila o hindi kaya naman mga sulo. Kaya tumayo ito at dahan-dahang binuksan ang bintana. Sa loob ng 7 buwang pagtatago sa kabundukan, doon niya lamang napagtanto na may mga tao pala bukod sa kanila. Pagbukas niya ng bintana, tama nga ang hinala ni Teodoro. May mga taong nagpoprosesyon. Papalayo na ang mga ito pero ang labis na kinagimbal ni Teodoro kung bakit itim ang hawak nilang kandila. At sa kanilang pagdaan, bigla na lang sumangsang ang simoy ng hangin. Sa paglalarawan ni Teodoro, yung alingasaw na nagmumula sa mga taong yon ay tila amoy nabubulok na katas ng isda na hinaluan ng nadurog na lamang loob ng kung anong hayop. Kaya noong masara ni Teodoro ang bintana, halos maduwal pa ito sa sahig. Tumatakbo ba nga sa isipan ni Teodoro noon na baka homeless na tao ang mga yon at mas piniling manirahan sa kabundukan. Pero ang bagay na gumugulo kay Teodoro, ano yung ginagawa ng mga taong yon?
At sa buong buhay niya, noon lang siya nakakita na nagpuprosyon ng walang santo. Kaya naging malaking palaisipan sa kanya yon. Hanggang sa inabutan na ito ng umaga sa kakaisip. Noong araw ding yon, mga tanghaling tapat, doon na nila sinakatuparan ang kanilang plano. Lalo na't nagugutuman na sila at talagang wala ng supply ng pagkain. Ipinagpapasalamat na lamang talaga nila dahil nang bumaba sila ng bundok at napunta sa mga kabayanan. Naka-hold up sila ng 4 na katao. Walang laban sa kanila ang mga yon dahil may mga baril sila. Kaya talagang sinusuko sa kanila ang kanilang mga pitaka. Tiba-tiba sila dahil ang kakapal ng pera na nakulimbat nila. Nakakasiguro naman sila na hindi sila nakilala ng mga ito. Dahil bukod sa nakasuot sila ng sombrero, may takip pa na tela ang kalahati ng muka. Kaya hapon na mapagpasyahan nilang umakyat ng bundok. Mahirap nang maabutan sila ng dilim at baka may mga ahas pang matapakan. Mabuti na lamang bago sila umakyat, nakabili na sila ng maiinom at bangus na pwedeng ipulutan. Nais nilang magdiwang ng mga sandaling yon. Dahil sa wakas, meron na naman silang pera na sasapat sa loob ng 1 buwan. Kaya nga lang, hindi na sila nakakatira ng bato gawa ng ayaw na nilang magtagal sa kapatagan dahil baka maabutan pa sila ng mga pulis. At habang patuloy pa rin silang naglalakad at kung kailan malapit na sila sa kanilang kamalig, napansin ni Teodoro at Lino na napahinto si Arman. Titig na titig sa hindi kalayuan. Ano bang nangyayari sa'yo pare? Bakit ka natigilan? Namumutla ka pa oh. Teka, ano bang tinitignan mo sa direksyon yun? Tanong ni Lino. Maging si Teodoro, nahihiwagaan na rin sa inaasta ni Arman. Sinubukan pa niyang ikaway ang kamay sa mukha nito. Pero hindi nagtagal. Nagsalita na din si Arman. Tignan yung direksyon na yon. Sa punong yun may bata. Nakakatakot ang itsura. Mukhang hindi siya tao eh. Tugon ni Arman. Kaya naman dali-daling tumingin si Teodoro at Lino. Laking gulat nila sapagkat tama nga ang sinasabi ng kaibigan. Hindi yun tao kundi nasaan yung impakto. Isang batang lalaking punong-puno ng langis ang buong katawan. Walang saplot. Tapos kung gaano kaiksi ang mga binte, gano'n naman kahaba ang mga braso. Kulay itim rin ang balat ng nilalang. Sobrang kapal ng kilay. Nanlilisik ang mga solidong itim na mga mata. Binabaha ng laway at dugo ang bunganga na para bang meron itong nilalamon na kung ano. Teka, hindi nga tao yan pare. Impakto yan. Aswang ang batang yan. Tignan nyo oh. Sobrang dungis ng bibig niya at punong-puno ng dugo. Putukan kaya natin. Sigaw ni Teodoro. Ngunit bago nila kalabitin ang gatilyo ng baril, mabilis na itong tumakbo na para bang isang kambing na lumulundag-lundag sa may damuhan. Huli na nang mapaputukan nila ito dahil nakalayo na ang nilalang. Makaraan ang pangyayaring yon, may napuna si Teodoro malapit sa ugat ng puno. Dahil may itim at bilog ang hayop na nakahandusay sa lupa.
At kahit natatakot dahil nagdidilim na ng mga oras na yon, hindi niya alam kung bakit niya sinubukang lapitan ito. Nakahanda pa rin ang baril ng binata at baka bigla na lang lumusob ito. Nang tuluyang makalapit, talagang nawindang siya at sobrang nandiri. Sapagkat baboy ramo pala ito. Wakwak ang tiyan. Nawawala na ang mga lamang loob maliban sa bituka. Nasaksihan rin yon ni Arman at Lino. Sabay-sabay pa silang napatakip ng ilong dahil napakasangsang talaga ng patay na hayop na yon. At dinadapuan pa ng napakaraming langaw at maliliit na salagubang. Dahil sa insidenteng yon, dali-dali na silang naglakad makarating lamang sa kanilang kubo. Lakad takbo ang kanilang ginawa dahil sa labis na pagkataranta. Paano ba naman? Kahit nakalayo na sila, ramdam ng mga ito na para bang may grupo ng tao na sumusunod sa kanilang likuran sa paglatag ng dilim sa buong paligid. Nang makapasok sa kanilang kubo, ilang oras pa silang nagmatsyag sa nakabukas na bintana. Kung merong hindi inaasahang panahuin ng tatapak sa harapan ng kamalig. Mabuti na lamang. Nagdaan pa ang ilang oras. Wala silang nakita sa labas ng bintana. Kaya natuloy ang kanilang inuman na para bang walang nangyari. At sa loob pa talaga sila nag-iihaw ng kanilang pulutan. Naikwento pa nga ni Teodoro sa kanyang mga kasama yung nakita noong isang gabi. Sa palagay niya baka mga aswang yun, ngunit ang pinagtataka niya kung bakit sa loob ng 7 buwan nilang pagtatago sa liblib na lugar sa kanilang kinaroroonan, ngayon lamang sila ginagambala ng mga elementong yun. Subalit may sagot si Arman sa sinabi ni Teodoro. Alam ko na pare, dahil sawa na sila sa paglamon ng mga ligaw na hayop dito sa kagubatan. Gusto naman nila ngayon kumain ng lamang loob ng tao. Kung matatandaan nyo nga yung bata kanina, di ba? Pumatay siya ng hayop pero di niya naubos yung pagkain niya dahil pinagbabaril siya natin. Sawa na sila sa mga hayop. Pero pakatandaan natin ng mga tulisan tayo mga pare. Sira na ang buhay natin at ano pa bang kailangan nating ingatan. Sa sitwasyon natin ngayon, wala dapat tayong kinakatakutan kahit ano pang demonyo ang bumangga sa atin. Patunayan natin na tayo ang pinakademonyo sa balat ng lupa. Tsaka, may baril na tayo, di ba? Kaya hindi na uubra mga aswang na yan. Walang aalis dito sa kuta natin dahil teritoryo natin ito. Kaya mag-inuman lang tayo at magpakalulod sa alak. Wika ni Arman. Yun nga ang ginawa ng tatlo. Tawanan. Inuman hanggang malasing at makatulog. Nang sumunod na araw, gulat na gulat sila dahil sa kanilang nakita. Paano ba naman? Yung halos nang nakapalibot na puno sa kanilang kamalig. Napansin nilang ang lahat ng mga yon ay merong tapyas na sa tingin nila. Nanggaling sa isang tabak. Yung tipong may sumadya talaga na tagain ang itak yung lahat ng puno roon. Hindi nila alam kung para saan iyon. Pero ramdam nila sa kanilang sarili. Isa itong indikasyon na merong panganib na darating sa kanila. Nakapagtataka pa nga na halos lahat ng puno ay may mga nakadapong bulto-bultong mga langaw. Kaya wala silang ibang ginawa sa buong maghapon, kundi ang manatili sa loob ng kubo at makiramdam sa labasan. Mabuti na lamang.
Meron silang stock na pagkain. Kaya kahit hindi sila bumaba ng bundok, meron silang makakain ng ilang araw. Nakahanda na rin ang kanilang baril at sinisigurado nilang kargado yun ng mga bala. Sinukbit rin nila ang kanilang mga tabak. Habang papalapit ang takip silim, naramdaman nila na tila nagbabago ang aura ng kanilang paligid. Nakakarinig din ang mga ito sa mga sanga ng puno na merong humuhuning ibon na ang tunog na lumalabas ay may hahalin tulad sa ingay ng orasan tuwing gabi. Pero ang kaibahan ng huni, madidiin ito at mababagal. Naririnig nila yon sa halos lahat ng puno. Pero kada dumudungaw sila sa bintana, wala naman silang kahit anong nakikita. Maliban sa dalawang mapupulang tuldok na medyo nakatago sa mayabong na dahon sa sanga. Lahat ng puno ay merong ganon. Kaya dahil sa takot, napagpasyahan nilang isara ang bintana. Pero bago pa nila magawa yon, sabay-sabay nilang natanaw ang kalangitan. Ganap ng gabi na mga oras na yon. Dahil sobrang dilim na talaga ng labasan. Halos malaglag ang mga panga nila sa labis na pagkabigla. Dahil unang beses pa lang silang nakasaksi na kulay dugo ang buwan. Hindi nila alam kung anong eksaktong ibig sabihin noon. Pero malinaw na talagang may nagbabadyang panganib para sa kanila. At napatunayan nila yon nang matapos nilang isara ang bintana. Nakarinig sila ng mga baboy na nagsisiiyakan sa labas. Para bang umiikot lamang ang mga ito sa kanilang kamalig. Pero noong nagpaputok si Teodoro ng baril, doon na lamang nagsipagtigilan ang mga ito. Subalit makaraan lamang ang ilang minuto, biglang nabuwal ang sahig ng kanilang tahanan na para bang may nagwasak na nanggagaling sa silong. Dahil hindi handa ang mga ito, kitang-kita ni Teodoro na sinunggaban ng mga elementong may itim yung dalawang kaibigan niya. Saksing buhay ang binata na kahit labas na ang bitukan ni Arman at Lino. Nagawa pa nitong magpaputok hanggang sila'y mamatay. Dinumog talaga ang dalawang kaibigan at sa hindi malamang dahilan. Si Teodoro ay hindi magawa-gawang lapitan ng mga asong itim na nagbabaga ang mga mata. Atras abante lang ito sa kanya kaya doon na siya nagkaroon ng pagkakataong tumakas. Doon lamang niya naalala ang kwento sa kanya ng yumaong ina. Merong binaon na mutya ang lolo sa kanyang hita noong bata pa. Kaya ilag sa kanya ang mga ganitong elemento. Habang patuloy siyang tumatakbo, ninais ng binata na bumaba ng bundok dahil sa inabot na trauma sa mga nangyari. Sariwang-sariwa pa rin sa isipan niya ang dugoang pangkay ni Lino at Arman habang titig na titig sa kanya at wala ng buhay. Sinubukan pa siyang habulin ng asong itim. Nakababa pa rin ito ng bundok kahit puno na siya ng galos sa kanyang katawan dahil sa ilang beses na pagkakadapa. Nang mga oras na yon, handa na si Teodoro na sumuko at makulong basta maparating lang sa mga otoridad ang sinapit ng dalawang kasama. Nagpunta ito sa presinto. Ikwinento niya ang lahat ng nangyari. Noong una ay hindi naniwala sa kanya ang mga ito. Pero kinabukasan, pumunta si Teodoro kasama ang mga pulis sa kamalig na kanilang naging kuta. Wasak na ang kubo na yon at ng kanilang madatnan.
Nawawala na ang bangkay nila Arman at Lino. Pero yung mga damit nito, nakasampay sa isang sanga ng puno. Nakita ng mga pulis ang mantsa ng dugo sa damit na naiwan. Kaya malinaw nga sa mga ito na meron ngang pumatay sa dalawa. Ngunit laking lumo ni Teodoro dahil hindi niya mapaniwala ang mga pulis na aswang talaga ang umatake sa kanila. Ang sabi ng mga pulis, mga rebelde ang pumatay sa kanyang mga kaibigan. Pero para kay Teodoro, kitang-kita mismo ng dalawang mata niya. Pinatay talaga ang mga ito ng aswang noong gabing naging kulay dugo ang buwan. Kaya may kutob si Teodoro na may kinalaman ng buwan sa pag-atake ng mga aswang sa kanilang kuta. Magpasa hanggang ngayon, kahit matagal na panahon na ang lumipas, hindi pa din nalilimutan ni Teodoro ang lahat ng nangyari. Ang lahat ng mga naging karanasan sa mga aswang sa kabundukan.